Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, punta na lang po kayo sa aming Facebook page. Ito yung aming Facebook page. Dito ka pwedeng mag-inquire. May admin ako na mag-a-assist sa'yo. Okay, let's start. TikTok shop. Doon ka makaka-avail ng mga products na available sa amin. Two of Wands, Four of Cups, and Six of Swords. Okay. Virgo, I feel like meron ka mga plano ngayon. Pero yung iba, pwedeng nagdadalawang isip or parang hindi ka sure. Magbibigay ba ito ng accomplishment or victory sa akin? Six of Swords. Kasi actually yung iba sa inyo, pwedeng plano ito. Pero in the past pa. Kumbaga parang pabalik-balik na dito sa plano na ito, gagawin ito, ganyan. Pwedeng iba sa inyo may kinalaman sa career. Pero yung iba parang walang kasiguraduhan. Ano ba, ipupush through ko ba to or what? Kasi parang yung iba hindi maka-move on. Parang hindi ma-let go kung ano man yung bagay na ito. The Eight of Swords currently might be you are stuck or hindi mo alam kung ano ang gagawin regarding this plano kasi pwedeng you're still waiting. No? I feel like yung iba sa inyo, you have everything naman na kailangan mo or gusto mo sa paligid mo. Lahat naman nandyan sa paligid mo. And there's this part of you na parang gusto mo pa rin balikan tong nakaraan. Na parang hindi ka sure kung ito pa'y may dapat pa bang hintayin or dapat pa bang ituloy whatsoever. Na parang ganun. Parang hindi ka sure. So, regarding sa love, sino tong person na kakonect mo pagdating sa love? For the sign of the Virgo, you do have with the Ten of Cups. Yung iba sa inyo pwedeng may family or magandang relationship sa inyo nitong taong ito. Two of Swords, may mga plano. Yeah. Yung iba sa inyo pwedeng part of you is hindi mapigilang hindi matukso. The Devil. Maybe regarding the past. Or the Eight of Swords. Yeah, yung iba sa inyo, you could be stuck waiting. Maybe sa person in the past, which is maybe naghihintay ka ng communication whatsoever mula dito sa past person na ito. Yung iba sasabihin, wala nang connect sa past, okay na ako. Then maybe this is not your reading kasi nakakuha pa ako ng past energy. Okay. Emotions niyo sa isa't isa. For the sign of Virgo. The Hierophant, the Ten of Swords. Six of Wands. Queen of Pentacles, the Moon. This person, wala siyang tiwala sa'yo. Okay. And the Hierophant, I feel like ang daming lesson na matutunan mo dito sa taong to. And the Ten of Swords, part of you is like, gusto mo nang matapos yung lesson nito. Parang, okay na natutunan mo na yung mga dapat mong matutunan sa kanya, pero alam mo yan, part of you is parang gusto mo nang mag-end or tapusin na lang ito. Kasi with the Queen of Pentacles, I feel like yung iba sa inyo nararamdaman na itong person nito as your comfort zone. Diba? Parang ito yung nagbibigay ng comfort sa'yo. Pero gusto mong umalis doon sa comfort zone na yun. Pero especially kung yung iba sa inyo pwedeng may marriage na involved,
mahirap kasi baka pwedeng pag-usapan ng iba or malaking kaguluhan na ang pwedeng mangyari if ever na magkakaroon ng ending. So, parang ang hirap na. Atong person na to wants to give you everything na kailangan mo or gusto mo. Or has a lot of care for you. Na parang to the point na gusto niya alagaan ka. Gusto niya alagaan mo rin sarili mo. Pero may part sa'yo na parang hindi niya kasi nabibigay or hindi niya na-provide or hindi niya naibibigay yung love na gusto mo. Alam mo, may kanya-kanya kasi tayong love language eh. And I feel like hindi kayo tugma ng love language nitong taong to. Kung ano yung love language or kung paano ka magpakita ng love mo sa tao, sa isang tao, I feel like yun din yung gusto mo ibigay na kind of love pabalik sa'yo. Parang yung equal give and take. Pero hindi kayo nagiging equal. Kasi magkaiba kayo ng love language. For example, ikaw, you are a kind of person na parang pagdating sa mahal mo isang tao, you are a giver. Ginagastosan mo yung tao, ganyan. And then, hindi ko sinasabing ikaw to, na ganito yung ugali mo. Pero kunwari lang. And then, gusto mo rin yung person na magmamahal sa'yo. Ganun din siya. Magpakita rin siya ng parang gift or surprises. Kasi ganun kayo. And might be yung person na ito is like, siya naman yung tipo ng tao na maalaga. Parang ipagluluto ka, etc. And then gusto niya rin ng ganong klaseng love language mula sa'yo. Pero hindi mo naman maibigay yung ganon. So, technically, parang hindi kayo match ng person na ito. And mahirap kasing iba, nakakita tayo ng family na involved dito eh. So, what will happen in the near future? With the Nine of Swords, Three of Pentacles. What's with the Three of Pentacles? Page of Swords. The Hermit. This is Virgo energy. The Devil. Pagpasensya mo na yung boses ko. Hindi ko talaga kayang malakas ngayon. Kasi honestly, hindi ako okay. Hindi okay yung pakiramdam ko. Na nakapag-reading naman. And nag-reading na lang din ako kasi hindi rin ako makatulog. Anyway, Nine of Swords, this is the future. Problem to. Problem. Kasi, Three of Pentacles, focus mo is growth eh. Kaya lang pwedeng hindi ka nag-grow dito sa person na to because you're dealing with a person na medyo immature. Page of Swords. Parang, ang hirap eh. Parang nakakagulo lang siya sa kung ano man yung magbibigay ng growth sa'yo, plano mo, etc. And you want na magkaroon ng let's say gusto mong magkaroon ng more accomplishments sa buhay mo. Pero the devil is here. This person is masaya na siya sa kung ano yung meron eh. Parang hindi siya naghahangat ng growth. And the Knight of Cups. This person loves you, mahal ka niya. But I feel like hindi mo maramdaman yun. Love na ipinapakita niya. Kasi nga hindi kayo match pagdating sa love na gusto mong ma-receive mula sa kanya. But you do have the Hermit. Alam mo, ito madalas kong sabihin ito. The Hermit is literal na hermit crabs yan. Pinanganak sila, wala silang shell. Ngayon,
Pag nagkaroon na sila ng shell, pag magkakaroon ng growth sa kanila, lalaki sila, lilipat sila ng ibang shell, hahanap sila ng mapapaglipatan para mag-grow sila. Now, kailangan mo ng room for growth in the near future. And if you want that to happen, sometimes you need to get out of your comfort zone. Kailangan mo maging vulnerable or ilabas yung vulnerability mo, no? Para mas mag-grow ka. And I'm not saying na i-cut off or tapusin yung relationship dito sa person na to. But what I see is that you need to try things na ikinakatakot mo. Yung iba kasi yung advice is hindi regarding sa love kasi kaya mo na yan, bahala ka na dyan, buhay mo yan. Yung advice kasi yung iba hindi naman may kinalaman sa love dahil yung iba pwede may kinalaman sa career kasi yun yung focus ng iba. So, yun nga, yung advice for you is hanggat hindi ka natatakot or hindi ka natatakot sa ginagawa mo, then kulang pa. Alam mo, ako, ganun ako hanggat hindi ako natatakot sa ginagawa ko, ibig sabihin kulang pa yung effort, which is, so I tried, as much as possible, no, tinatry ko yung best ko na i-push yung limits ko. And yun yung advice ko sa'yo, no, na parang i-push mo rin yung sarili mo para ma-achieve mo yung goals mo, no? And yeah, so that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Ingat po kayo lagi, and be sure naka-follow kayo, naka-subscribe kayo sa ating channel. And ito yung isa pa naming channel, pa-follow na lang din ako dito. And sa aming TikTok shop, yung sa aming pinaka-TikTok, Unipree. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.